Ito ang paaralan na nagbibigay halaga sa iyong kinabukasan. Dito sa Notre Dame of Makilala Incorporated, bawat estudyante ay tratuhin ng pantay at may paggalang. Ito ang lugar kung saan ang iyong mga pangarap ay maaaring makamit. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, tila sinkhole sa City of Lortam, Barangay Batasan, isang truck ay nahulog. Laila de Lima nakalaya na matapos ang 6 na taon na pagkakakulong. Giyera sa Israel, ano na nga ba ang mga nangyayari sa kanila? Update sa Miss Universe 2023 at relasyon ni James Reid at Isa Pressman. Ano nga ba sila? Pinoy Arnis ipinasikat sa Poland. Magandang araw, Pilipinas! Narito kami upang maghatid ng pinakabagong mga balita Impormasyon at mga kasalukuyang pangyayari sa ating bansa. at sa buong mundo. Ang aming ipapahayag ay mahalaga at kasalukuyang impormasyon. Nagsisilbing pamantayan namin na ibalita sa inyo ang mga pangyayari na nagaganap sa paligid natin. Sa tuwing sumasapit ang oras na ito, noon o kahit kailanman, tayo'y laging handang magamit ang ating mga natutuhan at tinatalakay sa bawat paksang ibinabahagi namin sa inyo. At narito na po tayo sa ating pangunahing balita na dapat nating malaman sa ating lokal na komunidad na ibabalita ni Irene Gerba. Butas sa gitna ng kalsada. Isang truck ang nahulog sa tila sinkhole sa gitna ng kalsada sa City of Lortam, Barangay Batasan, Makilala, North Cotabato. Makikita sa video ang pagkalubog ng lupa na naging dahilan ng pagkahulog ng truck. Ligtas naman ang mga sakay nito at nasa mabuti ng kalagayan. Nagbabalita, Irene Rose Miguerva, balik sa inyo. Maraming salamat, Irene. Ang susunod na balita ay hatid sa atin ni Althea Nyoda. At ayon pa man kay dating Senator Laila de Lima, aminado siyang hindi na mapapatawad si Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa kanyang ginawa. Pero paalala nila, marami pang political prisoners na nabubulok sa kulungan at sa darating na Lunes ay ang pagpayag na makapiyansa sa Muntinlupa Regional Trial Court ITC si Dilema dahil matapos bumaliktad ang sari-sari testigo pagdating sa kasong kaugnay sa droga. Halina sa Sugar and Spice Cafe, kung saan ang tagis na kape ay nag-aabang sa linamnam ng bawat kagat ng ating mga pagkain. Perfect combination para sa mga meeting, kakwentuhan, o simpleng me time. At ngayon, malalaman natin ang tensyon sa pagitan ng Israel at Palestine na lumalala na iuulat ni Queen Kalugay. Nasa state of war na ang bansang Israel sa umaga ng ika-7 ng Oktubre. Ang Palestine Islamic Group na Hamas ay pinuulanan ng rockets ang southern at central Israel at pinasok ang Israeli border. Dose-dosena naman ang mga bihag ng Hamas, kabilang dito ang mga babae at mga bata. Para sa Ignacia News, nagbabalita, Queen Kalugay. Sa balitang showbiz, James Reid at Isa Pressman, naging sila nga ba talaga? Ngayong taon, ang Miss Universe ay tampok ang 2 trans candidates at isang plus-size na beauty queen. Alam mo ba na si Michelle D ay naghanda sa loob ng maraming taon? Si Michelle D ay nagsanay at nagsumika para lang makapasok sa entablado ng Miss Universe at ngayon ay narito na siya. Para sa showbiz, balita. Alamin natin ang pinakaunang mga palaro at ganapan sa mundo ng palakasan na iulat ni Ben Cervantes. Sa balitang sports, Pinoy martial art na Arnis ibinide sa Poland. Bilang bahagi ng 50th anibersaryo ng ugnayang diplomatiko ng Pilipinas sa Poland, ipinakilala ng National Martial Arts ng Pilipinas ang Arnis sa Poland. Ang sports anya ay isang maraming paraan upang mas lalo pang tumibay ang ugnayan ng dalawang bansa. Ito si Ben Cervantes, nag-uulat. Isa ng tropical depression ang binabantayang low pressure area kaninang umaga. Huling namataan ito sa layong 1,540 kilometro silangan ng southeastern Mindanao.
Taglay ng tropical depression ang hangin na 45 km per hour at bugsong aabot ng 55 km per hour. Sa oras na makapasok na ito sa Philippine Area of Responsibility, tatawagin na itong Bagyong Kabayan. Bukod dito, asahan ang maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi ng Bicol Region, Aurora, Quezon at Northern Samar dahil sa shear line. Patuloy ding mararamdaman ang northeast monsoon o amihan sa bahagi ng Cagayan Valley at Apayao na siyang makakaranas ng maulap na papawirin na may kasamang mga pag-ulan, dala naman ng amihan. Apektado rin nito ang bahagi ng Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Central Luzon at nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, kaya asahan ang tamtamang hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pulong-pulong mahihinang pag-ulan. Yan lamang sa Balitang Panahon. Magandang araw! Yun lamang ang mga balita na aming nasagap sa araw na ito. Kami ang Ignacia News, tapat at walang kinakatakutan.